Para po sa devotion natin, patungkol po sa perfection, it means God is perfect. Walang kahit na anong pangit sa Diyos. He is altogether lovely. Kahit saan mong tingnan anggulo, yung Diyos, kamahal-mahal siya, no? At walang gagawin ng Diyos na hindi mo siya mamahalin. God is all good. His ways are perfect. His power is perfect. At yung Diyos natin ay walang kapangitan. Lahat sa Kanya maganda, perfect. Now, pati po yung plano ng Diyos, perfect din. Even though nahulog ang tao sa pagkakasala at pinili nilang magrebelde sa Diyos, kapag po nabuo yung istorya, yung redemptive history, yung pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan, at muli nang bumalik ang ating Panginoon Jesucristo at nagkaroon na po ng wakas yung kasamaan, kasalanan, si Satanas, at yung pagluha natin ay mawakasan na, doon po natin mauunawaan, Lord, your plan is perfect. Napakaganda pala ng plano niyo, Panginoon. At yung plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa ating mga tagasunod na ating Panginoon Jesucristo, God wants us to become like the Lord Jesus Christ. Kaya po ang ating Panginoon Jesucristo ay inuutusan tayong maging perfect. Be perfect just as your Heavenly Father is perfect. Now, gusto ko pong nauutal na ako, no? Gusto ko po na isa-isayin natin itong mga verses na ito na sinulat ko rito. Matthew 5:48, Hebrews 10:14, and Romans 8:29, and Galatians 4:19. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. So, even though nagkasala tayo, nahulog tayo sa kasalanan, ninanais pa rin talaga ng ating Diyos na tayo maging perfect kung paano perfect yung ating Diyos. Hebrews 10:14, anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? For by one sacrifice, sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, tayo napatawad sa ating mga kasalanan at sa harapan ng Diyos, ginawa na tayong perfect. Kaya sabi dito, He has made perfect forever those who are being made holy. Now, yung lahat ng atensyon natin, ibaling natin dito sa verse na to. Isa-isay natin. Sabi dito, for by one sacrifice, ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ginawa na tayong perfect forever. Ibig sabihin, perfect na tayo ng pangwalang hanggan. Pero, sabi dito, those who are being made holy. Ibig sabihin, ang status mo sa harapan ng Diyos, perfect na. Pero dito sa mundo, nagkakasala pa rin tayo, kaya sinasabi dito, those who are being made holy. Sa Tagalog po, tayo po, dahil po sa paghahandog ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus, tayo ay kanyang ginawang ganap. Ibig sabihin, completely mature, perfect in status. Magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Pero at the same time, nililinis pa tayo ng Diyos. Ngayong nandito pa tayo sa laman, dito tayo sa lupa. So, meaning to say, sa isip ng Diyos, ang status mo perfect na. Even though makasalanan ka pa. Kaya ang ginagawa ng Diyos, ngayon pa lang nililinis ka niya, hinuhubog ka niya. Pero in His mind, in His perfect plan, it's a done deal. Ibig sabihin, tapos na sa isip ng Diyos na bagamat nililinis ka pa lang niya ngayon, nagmamature ka pa lang ngayon, hinuhubog pa si Kristo sa iyo, pero alam na ng Diyos yung dulo. You will become like Jesus Christ. Perfect as He is. That's Hebrews 10:14. And then, Romans 8:29, sabi dito, yung mga itinalaga ng Diyos, sabi dito, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. So, plano talaga ng Diyos na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, grace yun. Biyaya yun ng Diyos na pinagplanuhan tayo ng Diyos na maging katulad ni Jesus. Hindi para maging katulad ng kung sino mang tao o kung sino mang anghel. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Di ba tayo na-amaze? Na hindi inisip ng Diyos na maging katulad tayo ng anghel or ng kung sino mang creatures. Ang plano ng Diyos sa atin, perfect, napakaganda. To become like the Lord Jesus Christ. Isn't it privileged na tawagin ng Diyos sa ganitong napakagandang direksyon at plano?
maging katulad ng kanyang anak. You will become perfect just as Jesus is perfect. And Galatians chapter 4 verse 19. Ito po yung ministry ni Apostol Pablo. Sabi dito, "My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth." Kasi nangaral si Apostol Pablo doon sa Galatia, yung mga mananampalataya doon, nakakilala sa Panginoon, nasimulan yung gawain doon, pero inaakay sila ng mga maling katuruan. May maraming mga tagapagturo doon na inililigaw sila ng landas. Kaya sabi ng Apostol Pablo, "For whom I am again in the pains of childbirth." Parang nanganganak. Sa Tagalog po, "Mga anak, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak." Ano ba, ipapanganak ko na naman kayo sa pananampalataya? Sabi dito, "Hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo." Kaya po yung ministeryo ng Apostol Pablo, yun po yung focus, na ma-disciple yung kanyang pinagmiministeryohan hanggang sa yung mga tao na yun ay maging Christ-like in character. Ibig sabihin, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po mga kapatid, kung ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, may mga problema tayo, pagsubok, karamdaman, may sakit tayo na malubha, lahat ng yun gagamitin ng Diyos. Isipin nyo, parang martilyo yun, tsaka pait. Taas tayo yung marmol na bato, hinuhubog tayo, tinatanggal yung mga rough edges natin. Ginagamit ng Diyos kahit karamdaman, kahit sakit, pinapatatag yung ating pananampalataya sa Diyos. Kahit pa anong pagsubok yan, pag yan dumating sa atin, sa isip ng Diyos, gagamitin ko itong mga pagsubok na to para itong tao na ito ay mas maging katulad ng Panginoong Jesucristo pagdating sa asal, pag-uugali, pananaw, pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos Ama. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong sitwasyon natin ngayon, pero tandaan po natin, God is perfect. His ways are perfect. At merong magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Katunayan po niyan, gusto niya na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.